Part 7, Patricia. Patricia's POV. Nagising ako sa puting kisame bumungad sa akin. Ginala ko naman ang paningin ko at sakto napatingin ako kay Romulo na papalapit sa akin. Di ko alam pero bigla akong kinabahan nang lumapit siya sa akin. Napaigtad ako, tinila ko agad ang kamay ko nang hinawakan niya ito. Ayokong hawakan niya ako. Natatakot ako sa kanya. Feeling ko sasaktan niya na naman ako. Ayoko sa kanya. Patricia? What are you doing here? Putol ko sa sasabihin niya sana. Pinilit kong wag magtunog na natatakot. I asked him in my most emotionless tone. But, please Rom. Napahinto ako sa pagsasalita na may kumatok sa pinto ng kwarto kung saan kami ni Romulo. Pumasok naman na isang doktor at isang nurse na may hawak na parang checklist board. Pumasok lang ang doktor sa akin, diretso ang tingin. Tumingin to kay Romulo pero binalik din agad sa akin. Good you're awake, Mrs. I'm here to check you, sabi ng doktor. Nakatayo namang lumayo sa akin si Romulo. Nakokonsensya ba siya? Inawakan naman ako ng doktor at sinimulang suriin ang katawan ko. May kung ano-anong sinabi ang doktor sa nurse at sinusulat naman to ng nurse. Masakit bang abdomen mo? Tanong sa akin ng doktor at tinawakan ng bandang tiyan ko. Pinakiramdaman ko naman ang sarili ko. Siguro po nang bago ko mahimatay. Pero hindi na po ngayon. I said to the doctor. Yeah, that's one of the signs of miscarriage. Sambit ng doktor na labis na kinagulat ko. Miscarriage? Ano pong sabi niyo ulit? Paninigurado ko. Patricia, mas mabuti pa siguro kung magpahinga ka na muna. Dinig kong sabi ni Romulo pero hindi ko siya pinansin. Mataman ko lang tinitigan ng doktor na naghihintay sa anumang sasabihin niya. Tumayo ng matuwid ang doktor at seryoso kong tinitigan. I'm sorry, Mrs., but your baby did not make it. You had a miscarriage. The doctor said to me, which makes me stunned. What? I exclaimed. Seryoso lang akong tinitigan ng doktor. Naghihintay akong bawiin niyang sinabi niya pero hindi niya binawi. Nilapitan naman ako ni Romulo at hahawakan sana sa balikat nang bigla ko itong wasakin. It's all your fault. Kasalanan mong lahat. I shouted at him. Excuse us, sabi ng doktor saka sila lumabas ng nurse. My tears began to fall. My heart is aching. I lost my child because of him. Patricia. He tried to reach for me pero umiwas ako. Tumayo ako mula sa hinigaan ko. Kasalanan mong lahat. How could you kill our child? You're a criminal. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw ko sa kanya nang tangka niya naman akong lalapitan. My vision began to blur because of my tears. Umatras ako hanggang mapunta ako sa dulo ng kwartong kinalalagyan namin. Tila nawalan na ako ng lakas kaya napaupo ako. Tinakpan ko naman ang mukha ko using both of my hands. How could you do this to me? I cried. Minahal lang kita, Romulo. Minahal lang kita. I know I look wasted in my position. Bakit mo nagawa sa akin to? Iyak ko sa sobra kong paghihinagpis. Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Bakit bang malas ko? Bakit nadami ang anak ko sa kamalasan ko? Bakit? Bakit? I shouted at him. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Nasa harapan ko siya ngayon nakaupo. Ano bang ginawa ko sa inyo? Lumayo ka sa akin kundi ihuuntog ko ang ulo ko sa dingding hanggang sa No, please? Pagsusumamo niya at umatras ng ilang hakbang habang papalayo sa akin. Bakit adami ang anak ko? Bakit? Ang sama mo. Ang sama mo. I shouted again. Iyak lang ako ng iyak. Wala na akong pakialam kung naka-hospital gown lang ako. My heart is very broken. It's shattered into very tiny pieces. Bakit ang anak ko pa? Bakit nawala pa siya? Siya na lang magiging kakampi ko sa buhay. Bakit nawala pa? You are very heartless. Wala kang puso. Bakit ba ayaw niyo akong mahalin? Bakit ayaw niyo akong maging masaya? Bakit ang anak kong hindi ko pa naisisilang inagaw ninyo? Bakit? I started to pull my hair. I want to hurt myself. Tiniis ko lahat, Romulo. Tiniis kong pananakit mo. Tiniis kong lahat. Naging martir ako dahil sa'yo. Hinayaan ko dahil alam kong ako lang ang masasaktan. Pero bakit ang anak ko? Dinamay mo pa. Ganun mo ba talaga ako kinamumuhian kaya pati anak ko sa'yo pinatay mo? No, Patricia, I'm sorry. I didn't know that you were pregnant, he said. So as I. Dahil kung nalaman ko lang din hindi na ako mananatili sa'yo. Sana iniwan na kita. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Paulit-ulit kong sambit habang hinihila kong buhok ko. Please don't hurt yourself. Dinig kong sabi niya at lalapit na sana pero tinitigan ko siya ng masama.
Don't go near me. Nagagalit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. You're not just a bastard but you're also a criminal. A criminal who killed his own child. Gusto ko na siyang hiwalayan. Gusto ko nang lumayo sa kanya. Ayoko na sa kanya. I don't wanna be with him anymore. I'm sorry, Patricia. I know it was all my fault but please, hindi lang ikaw ang nawalan. He tried to sound pitiful, but I refused with that thought. He is the one who killed his son. Our son. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo, kinamumuhian kita. Tumayo ako at sinugod siya. Pinagsusuntok ko siya. Di naman siya pumalag at tinanggap na lang ang mga suntok ko. Please, get out of here. I don't want to see you yet. Please, iwanan mo muna ako. Pag makaawa ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko habang nakayo ko. If you're thinking of leaving me, please don't, Patricia. I love you, please don't leave me. Pag makaawa niya pero hindi ako nagpatinag. I know he doesn't love me. I know magiging masaya siya kapag nawala ako sa kanya. He is a liar, Patricia. He doesn't love you. Please just get out. Just give me my time to more for my child, please. Umiiyak ko pa rin pag makaawa sa kanya. Tumayo naman siya at naglakad papalabas ng kwarto. Pabagsak akong umupo sa sahig. I cried. Kasalanan ko rin kung ba't nawala sa akin ang anak ko. Kung sana'y umalis na ako sa bahay nang matapos kong pirmahan ng annulment paper, edi sana kasama ko pang anak ko. Sana buhay pa siya sa sinapupunan ko. I pulled my hair. I really wanted to hurt myself. I want to die. Gusto ko nang sumama sa anak ko. But it is a sin. Why did he give me so much hurting? What does he want from me? I closed my eyes and prayed to feel his presence. I want to talk to him. I really need him right now. I don't want to lose my faith to him or else I will end my life. I want a new life. A new life where Romulo is no longer a part of it. I looked at the door. Aalis na ako. Ayoko nang tumira pa sa puder niya. Naglakad ako papalapit sa pinto at binuksan ito. I looked around and felt relieved nang hindi ko makita si Romulo. Tuluyan na akong lumabas. Shellos POV. 360 pesos tanan, ma'am. Sabi ko sa customer dito sa fast food chain na pinagtatrabahuhan ko. 360 pesos lahat, ma'am. I received 500 pesos, ma'am. I said to her na mag-abot siya sa akin ng 500 pesos. Sinuklian ko naman ito. Bumalik ako sa pag-aaral. Tinuloy ko ang pag-aaral ko dito sa Leyte. Kung saan, paano ako napunta rito? Yun ay dahil nakakuha ko ng pera mula sa tito ko. He passed away 3 years ago. Base sa lawyer na naghanap sa akin nung umuwi ako sa bahay namin ni Romulo para kunin ang iilan sa gamit ko. Napag-alaman kong sa akin pinamana ni tito ang mga natira niyang kayamanan. Sa akin niya binigay ang bahay namin noon na binenta ko para sa kagustuhan ko mag-aral ulit. Binigay niya rin ang natitirang lupa ng mga grandparents ko na binenta ko rin. Ang kalahati naman sa nakuha ko roon ginamit ko sa pagpapalit ng pangalan ko. Ayoko malaman ni Romulo kung nasan ako kaya nagpalit ako ng pangalan. Good evening, sir. Can I get your order? Sabi ko sa next customer. Bito lang ako. Sabi naman itong nakatingin sa menu namin na nasa taas. Bito lang sa akin. Drink, sir? I asked habang nagpipindot sa kiosk. Coke lang. Katong Coke Zero kay walang sugar? Sagot niya naman. Coke lang. Yung Coke Zero lang kasi walang sugar. Naapa, sir? I asked. Meron pa, sir? Wala na, sabi niya. Binigay ko naman ang resibo niya at saka ako yung order niya. Sa kuhanan namin saka binigay sa kanya. Gamit ko ang pangalan ng nanay ko at base sa pinag-usapan namin ng lawyer ko, wala makakaalam na ako si Patricia. Included yon sa kasulatang ni-request ko sa kanya. Kaya naman gumastos ako ng ilang libong piso para doon. Ako na ngayon, si Shelo Alvarez. May mga maliliit na business na napatayo sa tito over the years na nagkahiwalay kami. Pero binenta ko rin yon para i-donate sa charitable institution. Di naman ako after sa business kaya binenta ko na lang para ibigay sa charitable institution. Ang gusto ko lang naman maging ganap na doktor. Yun ang pangarap ko noon pa. Di ko alam ba't ako napunta rito sa Leyte pero napadpad na lang ako rito sa kagustuhang makalayo kay Romulo. 3 years na ako nandito. At sa 3 years na yun masasabi ko ang hirap nung bago pa lamang ako rito. Hirap ako sa pagbibisaya. Pero sa kagustuhan kong magpatuloy sa buhay ko, pinag-aralan ko to para makapagtrabaho ko. Tinulungan ko rin ang doormate ko na kaya natuto ako. Oh, di ka pa matug? Tanong ng doormate ko sa akin pagka uwi ko. Oh, di ka pa matutulog? May quiz pa taugma. Wala pa ako katuon. Sagot ko rito at nagbukas ng libro. May quiz pa tayo bukas. Di pa ako nakapag-aral.
Di naman siya nagtanong pa at nagpatuloy din sa pagbabasa sa librong hawak niya. Kailangan kong mag-aral dahil kailangan ko i-maintain ang pagiging scholar. Yes, I'm a scholar student in our school. 3 kaming scholar in medicine course. At bilang scholar, we have a maintaining grade in order for us to remain a scholarship. At sa kurso namin na mahirap, kailangan kong tripling sipag at syaga. Gusto ko kaya kailangan kong pagsumikapan. Hindi naging madali sa akin ang lahat matapos ng akong makalaya kay Romulo. Kailangan ko mag-aral almost whole day para na makakatch up ulit ako sa mga lessons. Matagal na kasi akong graduate ng medtech kaya nag-review ulit ako. 3 taon na lang at gagraduate na rin ako sa kursong to. Pero hindi ba ako dapat mag-relax dahil marami pa akong dadaanan like medical residences, an internship, or apprenticeship, which I think will take 3 years each. I once wished of becoming an OB-GYN. Suddenly, a memory lashed that dream. But that doesn't mean that I will forget my dream of becoming a doctor. Kaya naman napagdesisyonan kong magtuloy but a neurosurgeon, the one who specialized on human nervous system. Ang pera nakuha ko mula sa tito ko, nilaan ko lang talaga para sa pag-aaral ko. That's why nagtatrabaho ko for my basic necessities. Tumingin ako sa orasan. Na makitang 2:00 na madaling araw, tumayo na ako para matulog na. May klase pa ako ng 8:00 kaya kailangan ko ng matulog. Unsa kang oras sa kanukutog kagabi? Tanong ng doormate ko na magising ako. Tapos nang maligot ngayon nagbe-makeup na. Anong oras ka nakatulog kagabi? 2:00. Sagot ko, tumayo na para makapag-ayos. I only have 1 hour to prepare kaya kumilos na ako. Kapuya pod sa imuhang buat, uy. Scholar ka sa medisina tas part-timer pa. Ginusa naman lang nimo pag-igo sa imong oras? Dinig kong sabi niya. Di ko naman na siya nasagot pa dahil nasa loob na ako ng CR para maligo. Kapagod naman yung ginagawa mo. Scholar ka sa kursong medisina tapos part-timer pa. Paano mo pa nagkakasyang oras mo? Nakakapagod talaga ang buhay ko. Wala akong paghinga. Nag-aaral ako simula 9 o'clock ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Nagtatrabaho ako 5 o'clock ng hapon hanggang 10 o'clock ng gabi. Kaya naman nakakapag-review lang ako bago pumunta ng trabaho or madaling araw na halos. I know sobrang hirap talaga ng ginagawa ko pero kakayanin ko para sa akin. Naubos ako kay Romulo at naging selfless. Dahil doon nasaktan ako ng sobra. It's time naman sigurong mahalin ko yung sarili ko. Sarili ko na nga lang ang meron ako, pababayaan ko pa. I don't want to be in that state again. Nagugustuhin ko na mag-suicide. I want to reborn myself. I want to be happy and be of someone whom I want to be. Kaya ginagawa ko lahat para ituloy ang pangarap kong maging doktor. After kong maligaw, lumabas na ako at nagbihis. Hinintay naman ako ni Denise na siyang doormate ko. We are same course kaya may katulong ako sa school. Pumasok na kami sa school. Sakto naman dumating na rin ang prof namin maya-maya. We had our lunch break by 12 noon to 1 o'clock kaya after namin, kumain, bumalik na ulit kami sa classroom namin. Since this is our last year in classroom-based learning, because we will proceed in our clinical clerkship, then yung undergraduate internship namin. In that, we will gain experiences and observations in the hospital. Trabaho na ako, Denise. Muuli na lang ko unyang 9:00. Jis tapod. Paalalam ko kay Denise nang mag-aalas 4 na. Malapit lang naman kasi ang pinagtatrabahuhan ko kaya hindi ko na kailangan pang bumiyahe. Papasok na ako sa trabaho, Denise. Uuwi ulit ako ng 10. Pag-amping te Adja. Masayang sabi niya kaya't napatawa na lamang ako. Ang hilig niya sa Korean Mag-ingat ka te Adja. At lumabas na ako ng dorm namin para pumunta na ulit sa trabaho ko. Good morning, Dr. Shelo. Masayang bati sa akin ng pasyente kong si Luisa at umupo sa harap ko. Good morning to Iha. Ready ka na sa operation mo? Bati ko rin sa kanya. Nakaschedule kasi ngayon ang operasyon niya. Kinakabahan po, pero naniniwala po ako sa inyong hindi ako mabubulag. Nakangiti niya sabi pero alam kong sa loob-loob niya, kabado na rin siya. She is diagnosed with Falcine meningioma na malapit sa primary motor cortex. Malaki na ang tumor na magpa-check up siya sa amin kaya naman, nagdesisyon na kami ng surgical resection para makuha ang tumor niya. Just be strong, I said to her. I know po. I trust you as my head surgeon. She chuckled. Ngumiti rin ako sa kanya. It is so heart-melting na makita mga pasyente mong malaki ang tiwala sa'yo. This is me now. After 7 years of studying this course, nakagraduate na rin ako. At naging doktor na. I first worked in Leyte as an assistant surgeon at nang matuto na talaga, naging isa rin sa mga head surgeon sa Cebu. Ngayon, nasa Manila na ako. Working at Dr. Colin Reyna Memorial Hospital as one of the head surgeon.
And I've been working here for almost a year dahil bago pa lang akong nalipat dito. We are not gods. Tayong siya lang makapagpapagaling sa'yo. We are just His instrument. I said to her, which makes her smile even more. I trust in His instruments. Then she chuckled. Dr. Sheila will be my assistant surgeon. Sambit ko at bahagyang pinatunog ang leeg ko. Iniisip ko na naman ang ilang oras naming operasyon. Pinakamahaba kong surgery na na-undertake ay ang awake craniotomy na umabot ng 10 hours. Thinking that almost half day kami magdamag sa operating room. Kakapagod. Pero alam kong mas napagod yung head surgeon namin na si Dr. Liam. And now, isa na ako sa mga head surgeons. Though paminsan-minsan nagiging assistant ako ni Dr. Cuevas na isang professor dito sa ospital na to kapag siyang mag-head surgeon. Yeah, I heard it from my mom po, she said. But ang 12:30 ng hapon, naganda ng mga surgeons, nurses and some medical expertise para sa operasyon namin kay Luisa. Pumasok na ako sa loob ng operating room. Nagpunta ako sa sink para maghugas muna ng kamay ko. Sinuot na naman ako ng mga nurses na makakatulong ko ng lab gown, gloves at mask. I'm opening the skull for you, Dr. Sheila said. She's opening the skull of Luisa who is now lying on the bed. Irrigation, sambit niya. Then the assistant nurse continuously pour a solution to the skull. Done, she said after she totally opened the skull. Pinahira naman siya ng pawis ng isang nurse. You do the sutures, I said to her dahil binasa ko pa at kinakabisada ko pang itsura at location ng tumor sa monitor. Okay, sabi lang ni Sheila and do as what I said. Done, sambit ni Dr. Sheila kahit lumapit na ako at pumalit sa pesto niya. Kita ko agad ang laki ng tumor niya na natatakpan ng dura niya katabi ng sagittal sinus niya. Its size is up to 30 mm based on her MRI. Scissors. Inabot naman to sa akin ni Sheila. Forceps. At nagabot siya sa akin ng hindi inaalis ang tingin sa inaoperahan ko. I looked at the monitor again and looked back on the process. I used sodium fluorescein microscopy to be the location of the tumor. CUSA, Cavitational Ultrasonic Surgical Aspirator, which I'll use to distress the tumor. Ay nabot naman sa akin to ni Sheila. Nang mabuksan ko na ito'y tuloy-tuloy ko na at dinahandahan ko na ang pagpaputol ng mga tumor. Irrigation, I said when there are a lot of blood streaming on his head. Napatingala ako nang maramdaman ko ang pawis ko. Pinunasan agad ako ng nurse. It is already 3:49 p.m. Done. Sambit ko kung kahit nakahinga naman kami ng maluwag. Now it's time for duroplasty, I said. Inabot naman nila yung synthetic dura which will serve as a covering of her brain. Tumingala naman ako at pinasa ng nurse. Done. Time for pack up. Sambit ko at lumingon kay Doktora Sheila. Ako na po, Doktora Shelo, she said kaya tumango na lang ako bago nagbawa sa mga kasamahan ko sa loob. Nauna na akong lumabas at iba pang medical expertise na wala nang gagawin pa sa loob. Pabagsak ako po sa upuan ko sa office matapos ko maglinis. Kakapagod ang operation. Pumikit naman ako saglit para makatulog. Nagising na lang ako na may kumutok sa pinto ng office ko. Come in! Sambit ko at pumasok naman si Helga. Isa sa mga kasamahan naming nurse sa operation. Nalipat na po namin siya sa isang room po dito. If you want to visit her, she is in room 67, sambit niya. Okay, thanks. Sabi ko at lumabas naman na siya. Tumayo naman ako para bisidahin din ang iba ko pang patients. Napatingin naman ako sa babaeng kausap ang anak niyang nasa 13 years old. She is one of my patients with aneurysm. Naalala ko naman ang anak ko. Siguro ganyan na rin siya kalaki ko nabubuhay lamang siya. Before I go back here in Manila to work, I think of possibilities na baka magkatagpo ulit kami ni Romulo. I tried to find some infos about him before I came back here. Napag-alaman kong kinasal pala ito ulit, ngunit kay Margarita na. May isa na silang anak. Alam ko yun ang anak nila nung kami pa. Hinawakan ko ang dibdib ko. Dalawa na lang ang nararamdaman ko tuwing naiisip ko nakaraan ko. Lungkot at matinding pagsisisi dahil na bago ko siya nagawang iwan. Kung magagawa ko lamang siyang iwan noon. Baka buhay pa ang mga anak ko hanggang ngayon. Sana nga kasama ko siya ngayon. Naglakad na ako para lagpasan sila. Isa na lang ang gusto ko ngayon. I want them completely out in my life. I became what I want to be nang umalis ako sa poder niya. Kaya hindi ko na ulit hahayaan pang makapasok ulit sila sa buhay ko para guluhin na naman ako. I am not anymore that Patricia that they used to destroy. I won't take revenge on them. I just want them to totally out of my life anymore. How's your legs? I asked Luisa.
Siya yung naoperahan ko nung nakaraang araw. Nagising lang siya 2 days ago and she's now in the process of recovery. Okay naman ang eyesight niya but she cannot walk. That's why nagpa-practice siya. Meron siyang mga nurses in charge para naman maalalayan siya sa paglalakad. I thought mabubulag po ako. But it turns out na hindi po ako makalakad. But I know, gagaling din po ako. Malungkot niyang sabi kahit pa nakangiti. Don't worry. As long as ginagawa mo ang sinabi namin sa'yo, you will recover soon. Nakangiti ang sabi ko sa kanya. Trying to reach her up. Thanks, Doc. I want to be like you in the future. Masaya niyang sabi. You want to be a neurosurgeon like me? I asked her. Yes, Doc. So I could also help those people who will have a same condition like me. She cheerfully said. It's a long way process before you'll be a neurosurgeon. I chuckled. It's okay. Nalampasan mo nga po eh. Basta kapag naging neurosurgeon na po ako, sana nandito ka pa rin maging colleague po kita. Natawa naman ako sa sinabi niya. Ang sarap sa feeling na ginagawa kanilang inspiration para sa kanilang pangarap. Masarap ding nire-respeto at minamahal ka ng mga tao. Ito yung feeling na gustong gusto kong maranasan noon. Ang saya ko lang dahil napapasaya ko pa mga tao. You can do it. I know you can. I said to her which makes her smile. Thank you, Doc. I smiled to her. Welcome. I will go back now. Pagaling ka ha? Sabi ko at ngumiti sa kanya bago lumabas. Dumiretso ko sa information desk para magtanong kung meron bang magpapaschedule ng check-up. Mamaya to? Tanong ko sa nurse na may makita akong batang nakareschedule na magpapakemo ngayon. Yes po, Doc. Nirefer po namin siya kay Doc Solera kaso nasa emergency meeting po with Professor Liam. Sabi naman ng nurse. I will handle this. Sabi ko na makita ang profile ng bata. Mas gusto kong patient ang mga bata. Sige po, Doc. Sabi ng nurse kaya tumango na lang ako at bumalik sa office ko dala ang paper ng bata. Good afternoon, Doc Shelo. Napalingon naman ako sa kakapasok na nurse. Ito na po yung patient niyo po. Napatingin ako sa isang bata at isang lalaking pumasok sa office ko. Nalaki ang mata ko na makita ang mukha ng lalaki. Kita ko rin kung gano'n ang laki ang mata ng lalaki. Patricia? Gulat na banggit ng lalaki sa pangalan ko. Marcos? Natutuwa akong tawag sa pangalan niya. Have a seat. I didn't thought you were a neurosurgeon, he said amused. Is she your daughter? I asked trying to divert our topic. Baka mauwi sa chika to at hindi sa check-up. Yes. Sabi niya sabay tingin sa bata. How old is she now? I asked. She's 7 years old. Tumingin naman siya sa akin. Hi, baby. I tried to catch his daughter's attention. Tumingin naman to sa akin pero hindi to sumagot. Marahil nahihiya. Galing kami dito last week. Nirefer kami ng pediatrician dito sa inyo. Does she have a brain disease? Tanong agad sa akin ni Marcos. Kinuha ko naman ang result ng MRI ng bata, pati na yung brain model ko. Based from the results of her MRI, she had a Chiari malformation disease type 1. I said while looking at the girl's MRI. Chiari malformation? Yes, a type 1. It's a congenital condition in which the cerebellar tonsil, sabi ko at tinuro ang pabilog na lobule sa baba ng cerebellum hemisphere ng brain, is pushed downward towards the cervical spinal canal. Sabi ko naman sabay turo din ang cervical spinal canal beneath the cerebellum. How did it happen? He asked and looked at his daughter na nakatingin din sa brain model na hawak ko. Usually it occurs to children at birth. Kinuha ko naman ang result ng MRI test niya. It is displaced 9 mm down. It may disrupt the normal pulsations of her cerebrospinal fluid here. Tinuro ko ang gitna ng spiral canal at ng intercranial space ng model ko. Sumasakit ba yung likod ng neck mo, baby? I asked her daughter. Tumango ito, tinawakan ang liod ng likod niya. Mas lalo raw sumasakit ang ulo niya kapag inuubo siya or sinisipon. Sambit ni Marcos. That worsens her headache. Nahihilo ba siya minsan? Nagbo-blur ng vision? Yeah. She mentioned it once to me, Marcos said. Buti naman at sinasabi ng batang nararamdaman niya. Hindi kasi talaga sila mahiling magsabi ng nararamdaman. Basta iiyak na lang nila ito. Tumayo ako para kunin at lumapit sa bata. Hinawakan ko naman to sa braso at bahagyang pinisil. Tama lang para masaktan siya. Di naman siya nag-react. Does it hurt? I asked her. Umiling naman siya. Sinulat ko naman yon sa notebook ko pati na rin yung mga symptoms na sinabi ni Marcos. Pinisil ko naman ang kamay niya. Tama lang din na masaktan lang siya. How about that?
I asked her again at umiling na naman siya. Tumayo naman ako at bumalik na sa pagkakaupo. She's experiencing numbness. It's like she lost her muscle strength on her upper trunk. Sabi ko at sinulat ulit yon sa notebook. Those are just some of the symptoms of type 1, Chiari malformation. Tumingin ako kay Marcos. It is good at visible ang ibang mga symptoms. Mostly kasi hindi ito nare-reveal. It is a rare disease anyway. Sabi ko, at tinawakan ulit ang MRI result. I would recommend a posterior fossa decompression surgery. Pag-amin ko agad kay Marcos. Nakita ko naman ang kaba sa mata niya habang napapatingin sa anak niya. Don't worry, it won't be that hard dahil naagapan naman agad bago lumaki ang pagbaba. I said to him. But I cannot say that it would be 100% sure for total treatment. We will see that after the surgery. I honestly said to him. Kailan ang schedule? I will talk to her, he asked. Balik kayo dito after 2 days. I still have to check our schedule, sabi ko. Tumango naman siya. So I guess that's all for today. Balik kayo dito after 2 days, sabi ko. Tumayo naman na si Marcos at ngumiti sa akin. Natatawa naman akong nagtaka sa bigla niyang pangiti. Galing-galing mo naman. He chuckled, which makes me chuckle also. Salamat ah. Of course, for my friend who was once there for me. I sincerely said to him, So paano ba yan, doktora? As a friend din, pwede bang maaya kang lumabas sa susunod? Kwentuhan mo ako kung saan ka napadpad nung nawala kang bigla. Para kang kabuti ah. Parang dati lang iiyak-iyak ka pa, tas ngayon may pa-surgery chuchu ka na? Sabi niyang parang batang nagmamaktol. Napatawa naman ako. Sure, friend. Sabi ko at tumawa naman sa kanya. Kapag di ka na busy at di rin ako busy, he said. Tumango naman ako. Oo nga, kulits. Natatawa kong sabi sa kanya. Pengi number para matawagan kita. Sabi niya at nilabas ang phone niya. Inabot ko naman ito. Parang laki ng utang ko sa'yo ah. Then I laughed. Nilagay ko naman ang number ko doon. Malaki ang utang mong kwento, sabi niya. Chismoso ka na ngayon ah. Natatawa kong sambit. Tatay ka na uy. Sabi ko at kinusong anak niyang nasa tabi niya lamang. Di gwapo lang. Sabi niya na may halang pagmamayabang. Totoo naman eh. Hangin? Sabi ko. How are you, baby? I asked baby Alina. She is Marco's daughter. Bumalik sila after 2 days. As what I have said nung last na punta nila. Ngumiti naman ito sa akin. Kaya naman, nginitian ko naman to at saka humarap kay Marcos. I want to do the operation on your daughter as soon as possible. Para na rin maagapan agad ang sakit na habang bata pa po. I already discussed it with Doc Soliera and he said he would do the operation. But I will be his assistant surgeon. I already reserved the OR for Alina this coming Thursday, 4 days from now. I honestly said to him. Seryoso lang siyang nakikinig. I trust you, Dr. Cielo. A smile formed on my lips. We cannot promise 100% for your daughter's life, but we can only promise you that we will do our best for her. I only said. Doctors don't usually say comforting words to their patients for we want them to prepare for the worst outcome. It's not that we want them to lose hope, pero gusto naming wag silang masyadong umasa sa magiging outcome. We say that we think and see on the situation. Honestly, rare ang ganitong disease. If I'm not mistaken, only 1% of over thousands of newly birth ang nagkakaroon nito, so bihira lang namin itong ma-encounter. I honestly said to him. Pero nakapag-opera na ako ng 2 patients na may ganito, and I know Dr. Soliera too. We hope for the best result na lang. I smiled at tinabot ang folder sa table ko. About the expenses, it is costly. It will cost around 700,000 pesos if I'm not mistaken, I stated. Money is not an issue for me. Sabi niya at saka tumingin sa anak niya. I just want my daughter to be treated, he said. My heart melted on what he said. I would also want to do that to my child, if only he is alive. Okay then, pahinga ka muna baby ha, up to the day of your operation, I said to her child. Ngumiti naman ito, ang charming. May ginagawa ka pa ba? He asked kaya napaisip ako. Out ko na ngayon, panggabi session ko ay hanggang bukas. Sabi ko pa sa kanya. Can we invite you for lunch? He asked. Tumawa naman ako. Okay, wala naman akong gagawin muna. Sabi ko tumayo sabay hubad ng hospital gown ko at sinampay sa mini cabinet ko. Kinuha ko na rin ang bag ko at saka sinukbit sa braso ko. You lead the way. May dala akong car eh. Sabi ko at saka kinuha ang susi sa bag ko. Sure. Then he chuckled. We drove towards a Chinese restaurant malapit lang sa ospital.
Mahilig ka pala sa Chinese restaurant? I asked him. Pinaupo niya naman ang anak niya sa upuang katabi niya na katapat ko. We used to eat here before with Alina's mom, sabi niya. Kinuha naman na namin ang mano para magtingin-tingin at sinabi namin ng order namin sa waiter na kakimono ata to. Anyway, may I ask where is your wife? Ikaw kasi napapansin ko na kasama lang ni Alina sa pagpapacheck up. I asked, sounding curious. She died upon giving birth to Alina. He said, kaya nagulat ako. I'm sorry for asking. You don't need to say sorry. He chuckled. Inayos na naman ang utensils ni Alina. She had a chronic heart disease kaya sabi ng doktor bawal siyang turukan ng anesthesia. Cesarean kasi siya nang pinanganak niya si Alina kaya it's a 50-50 situation daw. Tumango-tango lamang ako. Yeah, it's risky para sa mga taong may chronic heart disease. Tapos cesarean pa ang panganak. Nagising naman siya ng morning after the delivery kaya nakita niya pa't nayakap si Alina. But she passed away on the afternoon. Malungkot niyang pagkukwento. I can feel his sadness. We are like on the same situation. Ako nawalan ng anak. Siya nawalan ng asawa. But he is so strong. At his age, I know we are on the same age almost. He is already a widower. You are a good dad. Napatingin naman siya sa akin nang sabihin ko iyon. Am I? Napatawa naman ako ng kaunti dahil sa sinabi niya. He is still the same Marcos na nakilala ko noon. Yung mahilig magbiro. If you're not a good dad, paano mo napalaki si Alina na ikaw lang mag-isa? Sabi ko. I salute those single mom or dad who were able to be 2-in-1 for his or her child. They are heroes. Well, di na ako mag-iisa kung papayag ka maging ina niya. He said and chuckled. Napatawa naman ako. Abnormal? I laughed. Ako naman magtatanong. Napahinto naman siya sa pagsasalita nang dumating ng order namin. What is it? I asked him at saka kinuha ang chopstick sa table ko. Saan ka nagpunta? Bakit bigla ka nalang nawala? Ano nangyari sa inyo ni Romulo? Ano yung nabalitaan kong na-hospital ka? Hinga ka naman. I cut him off and chuckled dahil sa dami ng tanong niya. Isa-isa lang, mahinang kalaban. Saan ka nagpunta? Bakit nawala ka nalang bigla? He asked at inayos ang pagkakalapag ng pagkain ng anak niya. How sweet. I sipped on my 4-season juice. I had a miscarriage. Nakita ko ang panalaki ng mata niya sa gulat. I lost my child before dahil sa sobrang kalungkutan ko. Nakatitig lang ako sa kinakain ko, trying to reminisce the day when my life doomed. Alam mo, dapat matagal ko nang hiniwalayan si Romulo noon. Kung naging matapang lang ako, siguro buhay pa ang baby ko. Tahimik lang siyang nakikinig. I am sorry for asking. Buti na lang napuruhan kong gagong yun. Sambit niya kaya't napakulot naman ang noo ko. Bibig mo, may bata, I said. Anong napuruhan? Nasuntok ko siya ng one time na nakita ko na may nakalingkay sa kanyang babae, tapos may batang kasama. Pag-amin niya. Sila ang tunay niyang pamilya, sambit ko. May relasyon na sila ng babaeng yan matagal na kahit na mag-asawa pa kami. They had a child. Ang gago talaga, sambit niya. Bibig mo nga, yung anak mo nakikinig oh. Sabi ko sabay nguso sa anak niyang sumusubo. Sorry baby, he uttered. After that day nalaman kong nakunan ako. Nagdesisyon akong umalis na sa poder niya. Sakto naman at may perang iniwan ng tito kong yumao na kung kaya nagpunta ako ng Leyte. Di ko alam ba't doon ko napiling pumunta pero doon ako pumunta. I laughed. Pinagpatuloy kong pangarap ko maging doktor at eto na nga, nandito na ako ulit as a doktor. Pagkukwento ko. Butit nagkapera ka. Bakit di ka na lang lumapit sa akin nun? Pagkukunwari niyang nagtatampo sa akin. I considered you as one of my friends. Isa ka sa tinuring kong mahalagang tao sa akin. You were there when times were tough for me. Nandun ka na nagtangka ako magpakamatay. And those were enough for me. Masyado nang malaki ang naitulong mo sa akin. Dumating sa point na para naging independent na ako sa mga tao. Kaya't sinubukan kong buhayin ang sarili ko. Sinubukan kong tumayo sa sarili kong kakayahan. I want to prove something for myself, I sincerely said to him. A smile formed on his lips. You deserve what you have achieved now, he said, which makes me smile. I am so proud of you. Discomforts come not only to make us strong but also for us to bring out the best version of ourselves. I sipped on my juice and it is true. God knows na makulit ako at di ko na magawang iwan si Romulo para sa pangarap ko maging doktor. Kaya siguro kinuha niyang anak ko para maging rason at lakas ko na ilabas ang kung ano ko ngayon.
If you did not turn your problems into opportunity, you wouldn't be of what you are now. Dagdag niya pa. I know your daughter is so thankful for having you as her dad. She will be the same as you once she became a parent too. Uy, wag muna. Hindi pa nga siya nagdadalaga eh. Parents na agad iniisip mo sa kanya? Natawa naman ako sa sinabi niya. You are still the abnormal person that I once met. Then we laughed. Ano na kaya ang mangyayari ngayon nagbagong buhay na si Patricia, aka Shelo? Ano ang mangyayari sakaling muling mag-cruise ang landas nila ni Romulo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.